development dyan sa ICC. Ano po ba yung ibig Oo. sabihin noong paglalatag ng ebidensya ng prosecution sa defense? Para saan po yung development na ito recently? At napakarami po 7,000. Itong pagbibigay ng ebidensya, bahagi lang to kasi ng proseso. Ganon din naman dito sa Pilipinas, bago magsimula ang trial, dapat nakapagpalitan na ng ebidensya para walang surprise. Required na ibigay ang lahat ng klaseng ebidensya na makukuha ng anumang party, particularly yung prosecution. So yung nag-aakusa, kung meron siyang na-interview na witness na ang sinasabi ay hindi kasalanan nung akusado, dapat din niyang i-disclose. Kaya, yung pong bilang, kailangan din nating tingnan yan ng parang 3 categories. Unang category, yung talagang incriminating. Pangalawang category, yung kailangan lang i-disclose pero posibleng hindi incriminating, posibleng background information kumbaga. Pero the third category is potentially exonerating evidence. Yan. Potentially exonerating. Ibig sabihin, posibleng makatulong dun sa depensa. Yung bilang, yung 7,000, parang wow, ang dami. Huwag ma-overwhelm kasi hati-hati naman po yan. And yung bilang, parang konti lang. Yung potentially exonerating, halos 2,000. Yung incriminating, tapos I think about 4,000 up to 5,000. Yung Rule 77 or yung neutral, kumbaga, background information. So yun po yung breakdown ng 7,000 na piraso ng ebidensya. Opo. Ang defense po ba inaasahan natin na maglalatag din? Pati po yung part po ng Victims Council na maglalatag po ng pang-ebidensya rin po katulad ng ginawa ng prosecution? Yung sa defense, of course, may pagkakataon sila, hindi pala pagkakataon kasi opportunity lang yun. May requirement na mag-submit din sila ng ebidensya nila. Noong pre-trial stage, nagkaroon yata sila ng 2 tranches or 2 bigayan. Nakalimutan ko na kung ilan, pero ganun din, same with the prosecution, yung nag-aakusa, yung inakusahan, kung meron ka namang nakuhang ebidensya, ipakita mo rin sa kabila para no surprises. Opo. Yung victims, so eto kakaiba, may third legal team. Sabi nung, kumbaga yung general context, hindi naman kayo prosecutor din, di ba? Pero, ina-allow din yung victims na magbigay din ng may opportunity. At kung gusto nyong i-take, sige, magpresenta kayo ng ebidensya. Yung pre-trial brief. So may summary naman itong mga ebidensyang to. Huwag kayong mag-alala na, oh my gosh, overwhelming. Dapat, sa isang pre-trial brief, ilagay natin, o ilagay nung kung sinong party, yung heading, kumbaga may topic. Sa topic na ito yung ebidensya. Sa topic na ito yung ebidensya. So hindi naman ito simpleng enumeration. Ganon din sa impeachment, di ba? Dapat nakakategorize. Kaya, yung prosecution, ang deadline ng kanilang pre-trial brief with list of evidence is August 31. So next week, 1 week away. Opo. Yung sa victims, September 28, kung gusto nila. Tapos sa October naman, yung defense. Opo. Attorney, pasensya na po. May problem lang po tayo sa audio. We're so sorry. May sa mic po ba or sa baka may aircon electric fan po? Medyo nagmamuffle lang po yung inyong Audio. Baka sige, may tingnan natin. Yung electric fan nga. Ayan, baka Thank you, ma'am. Sige, Thank you po. ibaba. Pasensya na, ma'am. Thank you so much po. Go, Opo. partner. Okay, Pero better ba attorney, ito? Yan So po. far po, opo. Thank you, ma'am. Pero ma'am, ano ang kaibahan nitong mga paglalatag ng mga ebidensya doon sa pre-trial conference? Kasi ba pagkakaintindi natin, doon sa pre-trial, doon din naglalatag ng mga ebidensya, ng mga initial information or facts yung bawat panig. Ay, sa ICC, mahaba yung pre-trial stage. In fact, yung pre-trial stage nung nakaraan, yun yung last year halos yun eh. Simula nung inutos na nag-initial appearance siya before the court, tapos inutos yung confirmation of charges. Buong yun pre-trial stage. Tapos ngayon, nagsisimula tayo sa trial, technically trial stage, pero in preparation for trial, may ganitong disclosures. So, mahaba talaga. At hindi ito iisang meeting. Sa impeachment, baka ba ganun familiar, no? Parang naka-4 silang meeting, naka-5 ba? Sa pre-trial conference or preliminary conference. Sa ICC, mahabang panahon. Tapos, kalakhan ay palitan ng dokumento. So, submissions lang to. Kung maalala natin, nag-set din ng mga status conference hearings. Yan. Yes, Sa status conference hearings, hindi katulad sa ibang process na parang may disclosure na, oh, Your Honor, this is what we're submitting. Doon, check up lang. Parang, oh, nakasubmit ka na ba? O sa kabila, nakasubmit ka na ba? Ang sa kanila, more of email submissions rather than in-person na i-identify mo kasi maraming ebidensya. Alam nga namang mamaya magbabasa ka ng 2,000 pieces of evidence. Ito ang ipapresent namin. Comment, walang ganon dito. So,
kalakhan doon sa submissions, mahabang panahon, tapos sa status conference, check up na lang yan. Nasubmit mo ba? Natanggap mo ba? Okay ba? May komento ka ba? O kung may comment ka, ito ang deadline. Nabanggit niyo po, attorney, na meron din pong mga exonerating evidence. Ito yung mga ebidensyang pwedeng pawalang sala, tama po ba? Doon sa isang akusado. Bakit pati ito ay kailangang ibigay doon sa kabilang party? Ganun sila ka-fair. Kasi sa totoo, kung two types yung parang sistema natin two approaches yung sa kaso. Either you're inquisitorial or hinahanap mo yung katotohanan, or you are, in a sense, adversarial. Magkaaway. Kung magkaaway kayo, di ba, parang, may nakuha kang exonerating evidence, huwag mong iharap. Yes, oo. Medyo sanay tayo dyan na, silent ka lang. Sabi ng Strategy yan witness natin, walang kasalanan. Huwag mo na i-present yan. Sa ICC, they're inquisitorial. Anything and everything you know, isubmit mo dahil that is for fairness and in the ultimate end of knowing the truth. So doon sila, inquisitorial meaning parang Spanish Inquisition matanong, alamin kung ano ang nangyaring totoo. Kaya medyo iba yung approach kasi kung sa atin, tago mo na yan. Yes, hindi kita tutulungan. Doon sa kanila required and it's part of their ethics. Can you give us an idea, ma'am, kung ano lang po itong anong klase mga ebidensya to? Ano ba to? Testimonya? Video ba to? Or puro documents lang ito? Lahat, all kinds. Ewan ko kung meron tayong object evidence. Yung object evidence, yung tipong panaksak kapag inakusahan kang pumatay ng tao, sumaksak ng tao. Pero, kasi nagtitake in yung ICC minsan ng ganon. Sabi ko nga, ano yan? Ihaharap mo ba? Pero, interestingly, they take some object evidence, pero kalakhan, tama, Victoria, mas documentary evidence, so papel, utos, testimonial. Yung testimonial evidence, minsan kasi, hindi lang kasi yan verbal Yung testimonial evidence, technically, ay yung sasabihin sa korte. Wala pang ganon. May ibang testimonial evidence that have been reduced into writing. So, naisulat na. Affidavit yan, dating interview, may transcript, iyan ay kabahagi din ng pieces of evidence na ihaharap na. May iba ring evidence na parang yung demonstrative, yung hindi naman siya testimony or hindi siya dokumento, pero parang pagpapakita, pagsasalarawan kung anong nangyari. Katulad ng picture. Okay. Kasi yung picture, hindi siya document, di ba? Demonstrative siya of what happened. So yung demonstrative evidence could also include videos, photos, charts. Katulad ng ginawa dati nung prosecution. Medyo may itsura na tayo ng kung anong ebidensya nila, di ba? Yung mapa ng Pilipinas, tapos may susulpot na ganito kadami ang nangyaring patayan dito. Nagpakita din sila ng, yung parang flowchart, yung parang hierarchy. Ganito yung, instruction system. Galing sa taas, bababa kay ganito, ibababa kay ganito. Okay. So, that kind of evidence could also be included. Okay. So, ngayon ma'am, dahil nga po sa September na, ilang buwan na lang din Although, parang ang tagal pa, pero parang malapit na rin yung November 30, tama po, na trial ng dating Pangulo. Bago yon, what can we expect in the coming days po? May mga submissions. Hindi ko lang alam kung ipapublic yon. Yung submissions ay particularly, actually, nag-deadline na walang balita sa ICC. So, posibleng under wraps mo na submission ng report on the medical situation or medical condition. August 18 ang deadline noon. Wala pang public announcement tungkol doon kasi din kailangang mag-comment ng all parties. So, hayaan muna natin, tingnan natin kung ano ang comment ng mga medical experts tungkol doon sa medical condition ni Duterte. Ito yung parang kumbaga fitness to stand trial issue again. Kasi trial na. Pero sige, hayaan natin. Kung ano't ano man, magkakaroon na lang dyan ng pagpapasya kung ready siya to stand trial. Malamang sa malamang, labas doon sa mga deadlines na nabanggit ko kanina. May August 31, may September 28, may October 30 ba or 20, deadline naman ng defense pre-trial brief. Ang kitaan na susunod, syempre doon excited ang mga tao, di ba? Sa hearing is on September 16. May nakaschedule din ng October, may nakaschedule ng November, pero baka mapospone. Ang crucial ay yung September 16 kasi hindi nag-hearing nung July. Nag-pass on that. Tapos break or holiday sa Europa ng August. So yung September 16, harap-harap ulit, kumpleto ba yung submissions? Okay na ba yung, ready ba tayo for trial? And is the accused fit stand trial? Kaya may ibang nakalusot na, or may ibang nagsabi na baka posibleng humarap siya sa September. Yun yung isang inaabangan. Si Duterte. Oo. So dito, kaya kailangan na rin na na-submit nung August 18 yung medical report.
Dahil Yes. pag-uusapan sa September 16 yung fitness to stand trial po. Pero hindi ito yung kumbaga parang ganun kalaking desisyon katulad nung dati na parang isang buong hearing nakadedicate doon. Baka dito dahil status conference hearing, it's just one of the items to be discussed. Doon po sa paglalatag po ng exonerating na mga ebidensya. Sa panig po ninyo, attorney, hindi naman po ba kayo nababahanan na baka, yun nga po, mag-cause ito ng mas mapalakas naman po yung side, yung panig po ng depensa? Alam nyo, hindi masyado. Anong pinag-uusapan namin to ng mga victims, noon pa man. Kasi unang-una, pag tinanong mo ang isang naka-witness ng patayan, di ba? Yung sa isang witness ng patayan, nandun ba si Duterte? Wala eh. So that could be the type of exonerating evidence. Of course, tingin namin, ma-offset yon ng ibang klaseng ebidensya na nagsasabing wala man siya dyan, siya ang nag-utos. So inaabangan namin talaga yung paglalahad ng ebidensya na this is not a simple crime. So sana ma-appreciate lang ng lahat at hindi maging ang may tendency kasi tayo, sabi ng witness, wala naman dun si Duterte. Siyempre, kasi that is not how the way things go. Ibabalik ko nga sa impeachment, diba? Parang ultimo, walang nagbabanggit doon sa vice president. Kasi yung impeachment kasi yung kita ng lahat recently eh. Opo. Walang nagbabanggit sa vice president except dito sa huling witness. Diba? So may ganun talaga, may storya na hindi naman nandun ka sa scene of the crime. Hindi naman si Vice President ang kumuha sa land bank, hindi siya ang tumanggap, hindi siya ang pumirma. Pero itong nakaraang witness, ang sabi niya, sino ang nag-utos? So doon pumasok sa eksena ang role ng Vice President or ng mastermind. Ganun din po yan sa war on drugs. Kung hindi nyo makikita yung mastermind o yung nag-utos, dun sa crime scene. So At saka- nandun po siya sa utos. And hindi naman din po talaga siguro necessarily mean na kapag nagharap kayo ng exonerating na mga ebidensya o ng testigo ay automatically magiging pabor agad yun doon sa kabilang panig. Maaari lang na merong sasabihin itong mga dokumento at ebidensya na ito na maaaring makapagbigay ng dagdag na depensa sa kanya pero hindi ibig sabihin nun na yun ay magsastand agad as whole evidence para makaligtas doon sa kinakaharap na kaso. Oo, kumbaga kung sa atin, 'di ba? O ano yung smoking gun? Yan. Kung ano yung ito ang ebidensya na pagsasabing wala siyang kasalanan. Hindi po ganoon automatically yung exonerating evidence. Ang tawag nga natin PEXO, potentially exonerating evidence. So hindi pala siya PEXO, kinuha yung EXO. So PEXO, yun yung category niya. Mahilig kasi tayo sa acronym eh, no? Oo nga eh.